Ayan, ito na yung after nating ma-repack yung hub. Ayan. So kanina sticky siya, ngayon ay isang daliri lang umiikot na siya. Hindi na siya sticky, and then yung tunog niya is malutong na. Ayan mga kapard, samahan nyo ako sa video na ito at siguradong may matututunan kayo dito ng mga iba't ibang technique ng pagre-repack. So ayan, okay na siya. Pinaparepack sa akin, no? Ayan. Tapos yung ibang rayos is putol, so possible ito ay lalagyan ko na rin ng rayos, and then i-align ko ng panibago, then palitan natin yung bearing or linisan lang natin. Mukhang okay pa naman yung bearing eh. So ayan, simulan na natin. So bali ito nga pala ang rayos natin na spare. So ayan, palitan na muna natin ang rayos bago natin i-repack, tas then align. So marami-rami yung putol ng rayos, no? Mga 6 ata to. Ayan mga parts, no, nakumpleto na natin yung putol na mga rayos. So ayan, i-align na lang natin mamaya. Ayan. Pero bago natin i-align, i-ano na natin ito, pinaparepack din niya yung mga hub niya. So ayan, at kakalasin muna natin yung mga bearing para ano natin, repack na panibago. So ayan, pag nagkalas tayo ng bearing at nakalas yung kabila, hindi mo na kailangan galawin pa yung kabila. Okay na yun, hugutin na lang natin. Konting basahan. Tanggal na natin yung axle. Ayan, axle. Tapos ito yan, bearing. So lilinisan lang natin to, then balikin ulit natin. Ito kasing grasa na to, hindi magandang gamitin sa bike. Ayan, yung maitim na yan, pang sasakyan kasi to eh. So hindi siya makunat siya. So pag inikot mo parang pigil yung ikot kasi nga yung grasa is hindi maganda. Hindi siya para sa akin lang, no, kasi sa tagal ko nagagawa ng bike. Ramdam ko na yung magagandang grasa at saka hindi. So itong grasang ginamit niya, ito pang sasakyan to. So sobrang kunat. Ayan, parang dumidikit siya, sticky. So hindi siya maganda. Kaya pag inikot mo parang ang bagal ng ikot ng rim mo kasi nga yung dahil sa grasa masyadong madikit, sticky siya. So pag umikot madali siyang huminto. So hindi maganda ang grasa pagka ganun pag sa bike. Pero pag sa sasakyan okay yun. Lalo na kung mga road bike kayo, pigil yung takbo nyo kasi nga yung grasa hindi maganda. So isa rin yan kung mga professional kayong nagbabike or mga ngarera kayo, huwag gagamit naman ganito. Sticky siya masyado ang kerosene para lumambot-lambot yung dumi. Ayan o, bang, ang linis na. Tapos yung bearing, isprayan din natin. Sticky siya, so pangit. Ayan. Ayan. Pangit lang yung nilagay na grasa. So ayan ang tip ko sa inyo, no. May epekto ang grasa na ginagamit sa bike. Kung hindi kayo marunong sa mga texture ng grasa, iba-iba po ang texture niyan. So mayroon pang sasakyan, mayroon pang bike at mayroon pang electric pan. Yun lang yung mga tips ko na yun. Epektibo po yan kasi karanasan ko po yan. So ayan, ito yung mga bearing sa isa. So ayan, sa paglalagay ng bearing, unahin natin ang grasa, no, doon sa mga newbie, no. Kasi pag nilagay nyo yung bearing na walang grasa, mahirapan kayo, magkakahulog yan. Kaya inuuna lagi yung grasa doon sa mga tanong nyo, no. Baka sabihin nung iba na pwede bang unahin yung bearing kaysa sa grasa. Hindi po, kasi mahirap po una ang grasa kasi yan
ang purpose niyan para dumikit po yung ganito, mga bulitas natin ilalagay. So ayan. So pag may grasa na, so hindi ka na mahirapang maglagay. Isa-isahin mo na lang na ilagay yan. So ayan na po siya, no. Nailagay na natin yung mga bearing. So hindi naman po bawal pagpasawain ng grasa ang mga bearing natin. Mas maganda, mas marami, mas okay yan. Pero siyempre, wag naman yung sumusobra, yung lumalabas na, sayang din yung grasa, di ba? Tama lang. Hindi sobrang dami, hindi sobrang liit. Ayun, ganyan lang, puno lang siya. Lubog lang yung mga ulitas doon sa grasa. Ayan. Ayan, sa paghihigpit nga pala ng axle, ayan. Ilalagyan natin ng stopper ito dito sa kabila. Tapos iikutin natin ito ng pahigpit. Parang pinagsasalubong natin yung dalawang tornilyo. Ayan. Kasi pag hindi natin ginawa yun at doon natin ginawa sa kabila, mahigpit yan. So hindi natin mahigpitan ng magandang paghigpit yung hub. Kasi dapat yan, naka-eksakto lang yung higpit doon sa mga bearing. So isa yan sa mga technique na pag katulad yan, kinukontra ko lang siya. Iba na yung ikot kaysa kanina, mas mabilis na ngayon. Tapos ayun, kanina humihinto ka agad, di ba? Yan, mo, hindi ko yan pinipigilan, nakapato lang, pero umiikot siya ng maayos. So ayun, at ito naman yung rear natin, no? Pakita ko sa inyo. Yan, kita nyo, walang tunog, tapos makunat yung ikot, no? yung hub, yung cogs, ayan, no? Ikutin ko. Yan, napaka-sticky niya. Isa ang dahilan niya ba't ganyan ang ikot niya, kasi nga yung ginamit na grasa is pang sasakyan. Ayan, kakalasin natin yan, i-repack natin. Pagkakalas natin ito, kailangan natin ng cogs remover, tsaka itong pang kontra, tsaka ito. So ayan, mali yung nakuha ko, pang bottom bracket pala to. Kailangan natin ay cogs remover. So ito ang cogs remover. Ayan, lagay lang natin. Then lagay natin to. So kailangan kontrahin kasi pag inikot natin yan, iikot lang siya ng iikot. So kailangan natin ng kontra dito. So itong napakakunat na yan, oh. Diba? Pag inikot mo, ayaw nang umikot. So kakalasin natin to at i-repack natin. So napakarumi na ng kanyang cassette type hub. So ayan, kita nyo naman yung dumi. Ayan. Grabing sticky ng grasa, ang pangit ang grasa nito, parang goma na. Yan ang yan ang iwasan ninyo mga kaparts, no? Kung gumamit kayo ng grasa na pang sasakyan, alam nyo naman yan, pag hawak mo pa lang sa grasa, parang antigas niya at saka sticky siya. So talagang napaka pangit nun, kasi pag tumagal yun at naluma, ay nako, hindi na halos iikot ang hub ninyo. Tulad nito, ayan, oh. Kita mo yan, oh. Diba? Ayan, oh. Tingnan nyo oh. Oh, diba? Grabe. Huwag kayong gagamit ng ganyang grass. Kita mo yung pagka-sticky niya, sobra. Ayan, oh. Kita mo. Ayan, oh, nakadikit na. Ayan, oh. Grabe. Kita mo naman yan, oh. Sobrang sticky. Kita natin ang special tools. Ito yung pangkalas ng ating cassette type cogs. So ayan, kung hindi natin kakayanin na ikutin lang ng manual na ganito, so gagamitan natin ng
axle na may lock. So try muna natin para hindi na tayo gumamit pa ng ganito. Pala to, no, pa clockwise ang pagkakalas ng lock sa loob. So ayan, napaikot naman natin kaagad. Meron kasing dalawang pangil yan. Ayan. Tapos doon may ano doon, may parang kanal na eksakto lang tong dalawang pangil na to. So ayan. So habang kinakalas natin ito, alalayan ninyo dito kasi pag mahuhulog yung mga bearing kasi, so yun ang ingatan natin. So ayan. 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 May manggal na natin lahat yung bearing dito sa harap, no. Dandahan natin baliktarin ito, yung hub. Ayan, no. Nasa taas yung portion na ano ng hub, and then hilahin natin pa baba. May bearing din kasi yan. Ayan, o, di ba? Ayan, narinig nyo, nagkakahulog na. Tapos ang problema nito mga kaparts, no, pati yung pulse, in-applyan niya ng grasa. Hindi in-applyan ng grasa ang pulse kasi yan ay mawawala ang tunog. Tatanya yung pulse, oh. Pakita ko sa inyo yung grasa ang gamit. Ayan, oh. Matamad siya, no, parang malumbay kung sa ano, malumbay, matamlay kung ano, kung ang palo. So hindi yan ina-applyan ng ano. So in-applyan niya kasi ng ano, grasa. Hindi yan. So may mga video ako lagi kong sinasabi sa inyo na huwag kayong maglalagay ng grasa sa pulse, unless lang na yung gusto nyo yung hub ninyo ay masyadong maingay, hihinaan nyo ang tunog, pwede nyo apply ng grasa para ma-lessen yung tunog. Pero kung ganyan lang naman ang pulse nyo, lalagyan nyo pa ng grasa, naku po, wala nang tunog, tapos ang ligat pa. So oil lang ang nilalagay dyan, oil. So Singer oil, yung mga oil na hindi sticky at makunat, yung oil na parang baby oil, ganon, yung parang tubig lang. So ganon lang. Yan mga kaparts, yung ating mga piyesa. Ayan, makita nyo sobrang dumi. Yan, ayan, sticky. Ayan. So ito nalinis ko na to, yung bearing. Yan, makita mo kintab na. At ito nalinis ko na rin. Ayan. Tapos ito, na ano ko na yan. Kanina parang mga ano yan, para siyang candy na natunaw ang ano. So pangit yan. Ayan, oh, kita nyo yan. Pag ganyan ang grasa ninyo na parang kending tunaw, naku po, sobrang sticky, pangit. So ayan. So una nating lalagay ay pulse. Natin dyan ay oil lang sa pulse, hindi grasa, kasi pag grasa nilagay nyo dyan, hindi yan tutunog, tapos para siyang matamlay pag pumalo. So pagka oil yan, ganado siya pag oil. So ayan mga kaparts, no, ang nilagyan ko ng oil yung pulse lang, yan lang yung oil. Pero yung oil na ano ay parang tubig ang pagka oil, hindi yung parang sticky din. Ayan, tapos ito lalagyan natin ng grasa. Itong paikot na ito, and then ilalagay natin yung bearing. So ingatan natin na malagyan ng grasa itong side na to. Maghahalo yung oil at saka grasa. So dito lang yan. Ayan, ilagay na natin. Nalagyan na natin ng grasa. Doon sa portion lang nalalagyan natin ng bearing. So hindi siya nadadama yung pulse. Ang pulse ay oil lang. Ayan. So ilagay na natin yung bearing. Yun nga lang, medyo mahirap talagang pag lalagay ng bearing ito kasi maliliit ito yung pag-install nito. So tiyagaan lang. Ayan mga kaparts, no, ayan, nailagay na natin yung bearing. So ayan, nakumpleto na natin, no, makita nyo may bearing lahat dyan. So ito ipapasok ko na to, lagay ko na, yun, pumasok na ganun, lapat natin dandan. So yan. So wala nang tanggalan yan pag nilagay nyo na, kasi yung bearing yan pag hinila nyo ulit pataas, magugulo na ulit. So mag-i-arrange na naman kayo. So after pala nun, no,
yung spacer, huwag natin kakalimutan. Ito yan, ayan, napaka-importante yan. So ilalagay nyo yan kaagad. So ang next naman ito, pagkalagay natin yung spacer, ilalagay na ulit natin yung bearing na kaparehas ng bearing dito sa loob. So yung maliliit, so ilalagay natin dyan. So pag naglalagay ako ng bearing dyan, hindi ko muna nilalagyan ng grasa. Nilalagay ko muna lahat yung bearing, and then ako naglalagay ng grasa, and then ilalagay ko siya, ite-thread ko ng gano'n. Bearing, medyo mahirap lang ang pwesto ko, hindi ko na may papakita sa inyo, no? Pero pagkalagay ko, ipapakita ko ulit sa inyo. Ayan mga parts, no? Ang advantage natin sa ganito, kung hindi tayo magkagrasa bago natin ilagay yung bearing, kasi pag naggrasa kayo, hindi nyo na pwede nyo namang galaw-galawin to. Ayan. Kaya lang medyo mahirap kasi didikit siya. Pero kung ganitong walang grasa, ayan, gagalawin natin. Kasi 'di ba hindi siya naka-align, no. Gagalaw-galawin ko lang 'yan, no. Uusod na 'yan doon. Ayan, no. 'Di ba? Madali yung positioning ng bearing. Ngayon, ang disadvantage naman kapag nagrasa na kaagad kayo, pag inayos ninyo yan, matagal kasi dumidikit na siya. Pag sinundot ninyo yung gayon, minsan paghila ninyo nitong panundot, kasama yung bearing. So may tendency pang paghila nyo, mahuhulog bigla dito sa gitna. So ayun, mahirap. So yan ang tekniko, no? So kung nasa sa inyo kung susundin ninyo, hindi muna ako nagagrasa ng paglalagay ng bearing sa huli. Doon ko ilalagay yan doon sa lock nya. So ayan, dito ko nilalagay ang grasa bago ko ilagay doon sa loob. Iti-thread ko siya. So ang paglalagay ng grasa dito is hindi sobrang dami, hindi rin naman sobrang konti, kasi baka wala naman halos grasa yung mga bulitas natin na nandun sa loob. So ayan, tama lang yung ganyan, kasi pag dinamihan ninyo yan, ang tendency yan, pag nilagay nyo ganon at mahaba yung mga grasa, nakalagpas-lagpas dyan, ang tendency kagad nyan, didikit yung bearing, and then mawawala na sa arrangement kagad. So ulit na naman kayo. So yan lang yung tama. Ayan, ilagay na natin to. So ayan mga parts, mahirap lang ang pwesto, kaya ganyan na lang yung video, no? Basta makita nyo lang yung procedure ng paglalagay. So ilalagay ko na to. So ayan. So iniikot ko na siya pag ganun. So higpitan na lang natin. So ayan, higpitan na natin. So safe na siyang itagilid. Safe na siyang itagilid kasi may lock na siya dito. So maluwag pa yan, no? Kaya lang hindi na siya mahuhulog kasi nakalock na to. So ayan. Diba kanina walang tunog, tapos pag ginagalaw natin ang higpit niya. So ayan, okay na siya. So ayan lang yung repack natin, no? So ganyan lang yung pagre-repack. So higpitan na natin ng ito yung special tools para sa kanya. So hindi ko na ginagamitan ng ito kasi kaya naman. So ayan yung sinasabi kong spacer, yan, 'di ba? Pag hindi niyo na ilagay 'yon at naghigpit na kayo dito, maiipit yung mga bearing. Yun yung palatandaan na pag hinigpitan niyo ito, hihigpitan niyo to, pag inikot niyo dito, hindi na iikot 'yun. So ibig sabihin mali na 'yun, kalasin niyo na ulit. So ayan, ito hinihigpitan ko na to, pero hindi na iipit yung prehab natin. Ayan. Ingat lang sa paghigpit kasi lumalapsot 'yan, no? Baka mabungi yung doon, masisira, 'di ba? Diba? Hinigpitan ko na siya ng todo, pero hindi naipit itong prehab natin. Umiikot pa rin siya. Ngayon, pag hinigpitan nyo na yan ng todo at naipit ito, may mali doon sa ginawa nyo. Ibig sabihin, hindi nyo nabalik yung spacer. Yun yung dahilan. Ayan. Kaya importante yung spacer, mga kaparts. Ayan. So, ayan. So ibabalik ko na lang to, no? Hindi ko na ipapakita yung pagbalik ng mga iba pa kasi yung pagre-repack lang naman yung pinakita ko eh. So ayan. So thank you, sana may nakuha kayong technique at nakatulong ulit ako sa inyo. Salamat. Ayan, at please pakipollow nyo po ako sa aking YouTube channel. Andyan po yung link sa baba, andito na rin po sa screen, ipa-flash ko.
Yan, sana po ay may natutunan kayo sa bago kong video at nakatulong po ako sa mga ilang problema nyo sa bike. Thank you and salamat sa Diyos.